Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyon lahat. At sumairin. Tampok po sa ating Ebanghelyo ngayon, si Jesus, sinugo niya kanyang 12 alagad. Dala-dalawa, at binigyan niya kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ano implikasyon sa buhay natin tayo pinili ni Jesus at sinugo tayo sa anumang bagay na kailangan nating ipakita kanyang kapangyarihan? Tingnan niyo po yung ating first reading. Si David po ay namatay at ang magiging kasunod niya ay yung kanyang anak na Solomon. Tingnan po ninyo kung bakit kailangan Solomon ang tumanggap ng paghahari ni Haring David sa Israel. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, kapanalig, sa kababaloob tayong hingin ng awa na kanyang kapatorpas nito mapagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ipagkalubong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod na David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos ng makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, Alleluia. Sumayong Panginoon. At sumairin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinman tahanang inyong tutuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinilayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiram nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kung titignan, okay lang kayo? Magpa-BP kayo, magpa-BP. Yung ating ebanghelyo, si Jesus, narinig nyo kanina, yung 12 pinili niya at sinugo niya. At tignan nyo, may kapangyarihan ang 12 na magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling na may sakit. Ano implikasyon nun? Jesus was empowering yung kanyang mga alagad. In-empower niya. Kaya nga yung big word dito, binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas. Ibig sabihin nun, si Jesus, pinagkatiwalaan niya yung kanyang alagad. Ngayon, kung titignan mo, ano implikasyon nun, pinagkatiwalaan sila at in-empower. Para si Jesus, mayroong continuity. Ibig sabihin yan, kahit wala na si Jesus, yung continuity nito ay dadaloy sa mga alagad. At yung continuity nito hanggang ngayon ay ginagamit. Ibig sabihin nun, kamukha ng ating unang pagbasa, yung continuity ni Haring David kay Solomon. The big word there is para hindi maputol ang linya nila. So merong continuity na si Haring David, ipinasa niya kay Solomon. Pag pinagdugtong yung gospel at first reading, lumilitaw, yung empowerment na yun is for continuity. Ngayon, kailangan ba magpalayas ang masasamang espiritu? Kailangan ba? Kung tutusin, marami masamang espiritu. Marami tayong demonyo sa buhay. Hindi kinakailangan masamang espiritu na yung sumisigaw, nag-ibang boses. Hindi kinakailangan. Marami tayong negative thoughts sa buhay. Ito yung pinaka-demonyo ng buhay natin. Likewise, maybe, kayo kapanalig, meron kayong ina-advise na mga taong naguguluhan sa buhay nila, nadidiliman sa buhay nila, at yung advice mo sa kanila ay nagbigay ng liwanag. Tinanggal doon yung kadiliman ng kasamaan nila. Who knows? In other words, bilang kapanalig, binigyan ka rin ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu or masamang pag-iisip. Halimbawa, may mga tao na isip kung nasa na siya, yung kanyang asawa. Tatawa nga ako pagkalagi nakaganyan, ang layo ng tingin. Sasabihin ko, ate, huwag mo isipin yun. Ask me why. Hindi kayo iniisip nun. In all reality, kaya mga negative thoughts, pwede mong tanggalin, at yung iba negative thoughts ng iba, ay pwede mong tanggalin.
Yun yung kapangyarihan dinudulot ng Panginoon sa atin. Kaya nga minsan pinoproseso para yung masamang espiritu sa ating pag-iisip ay umalis. Example, before pandemic, ito si Father Arlo. Ang kaharap ko para mimisahan ay mga 300 na preschool na mga bata. Nangyari to sa Legazpi. Yung preschool na to, siyempre mga 7 years old, 8 years old, siyempre magugulo. At yung venue ng aming misa ay sa basketball court. Ibig sabihin, open air. Eto ngayon, para makuha ko yung attention ng mga bata, nagpatugtog ako ng Sara Geronimo, yung tala. At habang tumutog ng tala, sumasayo si Father Arlo sa harapan nila. Palakpakan yung mga bata. Tapos may mga takakaton, meron kumuha ng video ko. Tuwan-tuwa, kinuha ng video habang si Father Arlo, ang introduction niya, sumayaw ng tala. Kasi tala means trust, affection. Binuo ko ng parang acronym. Anyway, nag-post kinagabihan yung video. Maniwala ka sa hindi ka panalig. Ang dami kong bashers. Yung pare nagsasayaw, ang dami kong bashers. Aminin ko kapanalig, apektado ako. Yung masamang pag-iisip ko, dumadaloy sa utak ko. Ay, nako, gagalit ako. Pero ginawa ko, nag-process para tanggalin ko yung masamang isip ko. Dalawa nakita ko. One, kaya sila nagbabash sa akin kasi wala sila roon. Hindi alam yung konteksto. Pangalawa, kaya sila nagbabash sa akin kasi hindi na kilala si Father Arlo. Halimbawa, kahit na pa wala sila doon sa minimisahan ko, tapos meron ibang mga kaibigan kahit wala doon, ganyan talaga si Fads, kilala ko yan. Kilala nila ako kasi hindi sila magbabash, kahit wala sila roon. May iba naman, akala ko kaibigan ko, sila mismo, anong bibigyan ng comment na negative? Sabi ko, hanggang doon lang yung comment nila. Hanggang doon lang yung friendship namin. Hindi na ako naintindihan. Ay, nako! After one day, nilet go ko lahat na sama loob ko. Yung sinasabing sigurong, hindi lang masamang espiritu na, Hindi. Yung masamang pag-iisip. At yung masamang pag-iisip, yung masamang damdamin. Kaya kung minsan, we let go of our negative thoughts and negative feelings. Ito kapanalig ang binibigyan ni Jesus na kapangyarihan sa atin. Who knows na pag may kausap ka, humingi ng advice at binigyan mo ng advice ayon sa iyong panampalataya, nagliwalag ang pag-iisip niya at gumaan ang kalooban niya. Kadun pa lang, nagpalayas ka ng masamang espiritu. Therefore, kapanalig, sisimplihan ko lang pagkakasabi. Si Jesus, pinili ka niya, pinili niya ako for continuity, in-empower ka niya. Kaya nga, believe in yourself, trust yourself, because the Lord has trusted you. Ganon yung tiwala ni Jesus sa 12. Pinagkatiwalaan niya yung 12 para yung presence of Jesus ay mayroong continuity. Yung dala-dalawa sila, ayon, nangaral ng mabuting balita, nangaral tungkol sa kapatorang mga kasalanan, nagpagaling na may karamdaman at nagpalaya sa masamang espiritu. Kapanalig, kapag ganun pala yung pag-iisip, kailangan pupurihin mo ang Panginoon. Ask me why. Kasi hindi naman to galing sa atin. Galing sa Diyos ang ibinigay na tiwala sa atin at yung kapangyarihan na yon. Galing sa Diyos. Kaya nga atin sa among tugunan ang pagkakasabi, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sabihin, to God be the glory. Kaya kapanalig, subukan mo. After, meron ka na enlighten ng mga tao. Ang dulo natin, to God be the glory. Kasi yun ang panghahawakan natin. Hindi tayo ang may kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa atin. Ginagamit natin ang kapangyarihan ng Diyos para sa ibang tao. So in the end, pag may nangyaring miracles sa buhay natin, don't forget to say, to God be the glory.
Inayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabubuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa biyaya ng ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Sa bawat kahilingan ating sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang naglalakbay sa simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Heso Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa iba't ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nilang lahat sa atin ang pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo, pinili mo kami sa pamagitan ni Kristo upang pahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat na mensahe ng Ebanghelyo. Hilil namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y mula sa iyo. Hingihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Malaki makapanalig upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na yung dambana ay yung tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan. Tunay nga marapat ay kaming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaan sa iyo'y ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga nagsiabit na papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na pari
Espiritu, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kapanalig, kung meron kang kilala o kamag-anak na may sakit ngayon, itaas mong kamay mo ganito habang tinataas ko si Jesus ang kanyang katawan at dugo. Para yung ating kamay, ipapapray over natin sa may sakit nating kaibigan. Who knows, ang Diyos ay mararamdaman natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya taas niyo po yung kamay na ganito, pahingi sa Diyos, nagbigay sa ating mga kamay ang pagpapala sa ibang mga nangangailangan, especially mga may karamdaman. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal na makaloob na ito umapar sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalo na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niyon. Inabot sa kanya walagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Thank you, Jesus, for your empowerment. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Jesus. Ganyan din nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapatawad ng mga kasalanan, gawin ito bilang pag-aalaala sa akin." Thank you, Lord Jesus. For our answered prayers, Lord, maraming salamat. Kapanalig, ipagbunyi natin ang misteryo natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin siyang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ng kakadamang kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama na kami magsasalo-salo sa katudugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alahanin mo ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling muling mabubuhay, lalo tigit si Lolet Fernandez. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kamon sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kamon pagkitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas kaysa na mahal na Biring Maria na ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mapustat ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at napuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. As one big family, we have one big Father in heaven. As Jesus, ibinigay niya kanyang Ama para tayong lahat na maging anak ng Diyos. Awit natin buong pag-ibig ang palantiro sa atin ating Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
Hindi namin kayo madyan sa lahat ng masama. Pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliwas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng Krus ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ko ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sa inyo. At sumairin. Kaya pala kapanalig, pag sinabi, peace be with you, you let go yung mga stress mo. Yung mga hindi na mabuti sa iyo, i-let go mo para makamove on ka na kapanalig. Kapag kami nagbabate, peace be with you, kailangan nakangiti. Para alam mo, very delightful yung experience na binati ka ng peace be with you. Kapanalig, with a smile, greet one another, yung mga katabi nyo, peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito po si Jesus, the same Jesus, nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad. The same Jesus, nagbigay ng kapangyarihan sa simbahan. The same Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang matao tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body of Christ. Amen. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon aming bigay, na iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Kung meron katabi na may sakit, kung meron ka kilala na may sakit, kahit na hindi nyo katabi, nasa ibang lugar, raise your hand like this. We pray over them now. Lord God, tinataas namin sa iyo as we pray over in Jesus' name. Yung mga may karamdaman ngayon, Panginoon, kamukha na binigay mo kapangyarihan sa mga alagad. In Jesus' name, Lord God, hindi namin pagalingin mo lahat ng may karamdaman.
Especially mga nasa ospital. Especially nangangailangan ng kalinga mo, Panginoon. As we pray over them now, we claim in Jesus' name yung kalang kagalingan. Basbasa mo, Lord God, yan ang mga problema na malaki sa kalang pag-iisip, problema financial. Basbasa mo sila, Panginoon. Sana makabangon sila, Panginoon, sa kalang pinagkakahirapan. Sana makabangon sila at magkaroon muli ng banibagong buhay at kaliwanagan. All this we ask, in Jesus' name, Amen. Kapanalig, pag merong gumaling, nag-miracle, ilagay niyo po, sabihin niyo po sa Veritas para meron tayong mga testimony na gumaling kayo dahil sa ebanghelyong binigay natin ngayong araw na to. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalalo ka ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayag ka mapayapa. Salamat sa Diyos.